Alam nyo ba kung bakit mahilig sa insekto ang mga butiki at kung bakit tumakalik ito sa lupa bago dumilim? Pakinggan nyo ang aking kwento para malaman nyo. Noong unang panahon, sa isang liblib na nayon, may mag-inang nakatira sa tabi ng gubat. Reliyosang babae ang inang si Aling Rosa. Sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon bago sumapit ang dilim. Mabuti at masunuring anak si Juan. Palagi niyang sinusunod ang utos ng kanyang ina. Bago dumilim, kahit saan siya naroon, umuwi siya upang samahan ng ina sa pag-oorasyon sa kanilang bahay. Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Tutuwan naman siya, nakatuwang niya si Juan sa pagtatanim at paghahanap ng mga makakain. Lumipas ang panahon, tumanda si Aling Rosa at nagpapahinga na lamang sa bahay. Samantala, naging makisig na binata si Juan at siya na ang naghahanap na kanilang makakain sa araw-araw. Ngunit, kahit mahina na si Aling Rosa, hindi pa rin nila makakalimutan ang magdasal. Minsan, habang nangunguha si Juan ng bungang kahoy sa gubat, may nakilala siyang babae. Lubhang kaakit-akit si Helena, kaya agad na paibig dito si Juan. Sa panunuyo kay Helena, hindi na malayo ni Juan ang oras. Madilim na, kung maisipan niyang umuwi. Oh anak, ginabi ka yata. Hindi mo natuloy ako na sumama mag-orasyon. Malambing na wika ni Aling Rosa. Pasensya na po, Inay. Nahirapan mo kasi ako maghanap ng mga puta sa gubat eh. Pagsisinungaling ni Juan. Dumalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Nahulog ng gusto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Ngunit nabigla si Juan sa sinabi ni Helena isang araw. Hanggang ngayon, hindi ko pa nararamdamang tunay ang pag-ibig mo sa akin. Kaya, nagpasya ako ng huli nating pagkikita. Ngunit bakit? Sabihin mo, Helena. Paano ko mapatutunayan sa'yo ang aking pag-ibig? Sabihin mo. Kahit ano yung gagawin ko para sa'yo. Magsusumamo ni Juan. Kahit ano, kung gayon, maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo kung dadali mo sa akin ang puso ng iyong ina. Matigas na wika ni Helena. Hindi makapaniwala si Juan sa narinig. Umuwi ito, wala sa sarili, dahil binigyan pa siya ng taning ni Helena. Kailangan niyang dali ng puso bago maghating gabi. Pagkarating ni Juan sa bahay, agad siyang niyaya ni Aling Rosa na mag-orasyon. Habang nagdarasal, walang ibang maisip si Juan, kundi ang pag-ibig niya kay Helena at ang taning na ipinigay nito. Nagdidilim ng paligid. Bago mamalayan ni Juan ang kanyang ginagawa, napatay niya ng itak si Aling Rosa. Tumakbo si Juan pabalik sa gubat, dadalang pusong tumitibok pa. Dahil sa pagmamadali, sa bungat pa lamang ng gubat, nadapa siya at nabitawan ng dala. Kukunin na sana niyang muli ang puso. Ngunit, nagtakas bumula rito. Nilapit niya ito sa kanyang tenga at nakarinig ng malambing na boses. Nasaktan ka ba, anak? Napasigaw si Juan. Muling nabitawan ng puso. Ngunit nakilala niya ang boses ng kanyang ina at bigla siya natauhan sa ginawa. Tumatangi siyang napadapa sa lupa. Diyos ko po, Inay! Anong nagawa ko, Inay? Patawakin niyo po ako! Sabi ni Juan sa puso. Hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Lumihit siya ng lumihit. Humaba ang kanyang katawan at nagkaroon siya ng buntot. Humaba ang kanyang nguso. Nawalan siya ng buhok. Umikli rin ang kanyang mga paa at kamay. At doon, sa kadilimang ganap na, siya ang naging unang butiki. Mula sa malayo, natanaw ni Juan si Helena. Nasindak si Juan. Makita ito na sa isang pagkapangit-pangit na engkanto. Umalakak ito habang lumalapit sa kanya. Sa takot, gumapang si Juan pabalik sa kanilang bahay at dagling pumankik dito habang makarating sa kisame. Nakita ni Juan ang engkanto na naging iba't ibang uri ng kulisap at insektong kumalat sa buong paligid.
mailang napagawi sa pinagtataguan ni Juan. Sa kanyang galit, sinunggaban niya ang mga ito gamit ang mahaba niyang dila at agad na kinain. Dahil doon, hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto at nagtago na lamang sa mga lugar na maraming halangan. Sinasabing mula noon, bumababa sa lupa si Juan bago dumilim at nag-oorasyon bilang pag-alala sa kanyang ina. At hanggang ngayon, patuloy pa rin pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap. Ang alamat ng butiki.